Gusto ko lang itong i-share, kabayan. Okay, may pasyente kasi ako kanina, 26 days old na bata. So habang kinukunan ko siya, yung bata umiyak. Nagulat ako, pak! Biglang sinalpak ng nanay yung chupon, yung gatas. Ngayon tinanong ko siya, yung gatas ba na binigay mo dyan sa anak mo galing sa'yo o formula milk? Sabi niya formula milk. Commercially prepared. Okay. Tanong ko, may pagkakaiba ba ang gatas, formula milk, kaysa sa natural breastfed? Malaki, di ba? Malaki ang epekto niyan. At eto, ewan ko lang sa panahon na nito na marami ang hindi na nagpapa-breastfed. Diyan sa atin sa Pilipinas, ilang porsyento ba ngayon ang nag-undergo pa rin o gumagawa pa rin ng breastfeeding? Aminin nyo, di ba iba ang bata na napalaki sa breastfed as compared to formula milk? Kaya nga nakalagay dyan sa formula milk, breastfeeding is good up to 2 years. No milk can substitute the milk of the mother. Pero marami pa rin ang gumagawa niyan. Okay, maraming factors na pwedeng makaapekto sa nanay kung hindi niya kaya ang breastfed. Pero marami din ang paraan para mabigay ng nanay ang gatas na kailangan ng anak na galing sa kanya o galing sa nanay. Kung ikaw ay may trabaho, although marami talagang factors yan. Kung ikaw ay may trabaho at di ba, marami na ngayon gumagamit ng breast pump. Tapos yung gatas, pine-preserve na lang muna, tapos ipinapainit kapag kailangan ng bata, ginagano. Pero maraming factors kung bakit yung nanay ay hindi pwedeng mag-breastfed. Pero as much as possible, kung kaya mo naman, huwag mong ipagkait sa anak mo. At saka napaka-convenient, di ba? Napaka-convenient na kapag breastfed ang ginagawa. At regarding doon sa mga factors na sinabi ko, baka matanong nyo, Sir, ako kasi ganito eh. Meron kasi mga babae na tinatawag nila yung baliktad ng utong. In English, ano ba yun? Inverted nipple. May mga paraan yan. Itanong yan sa doktor nyo kung paano yan magawa ng paraan. Ano ba yung tinatawag dyan eh? Hoffman techniques. O Hoffman. Di ba? Ano yung Hoffman? Alamin nyo at itanong nyo sa doktor nyo. Sa mga lalaki naman dyan, sa mga asawa nyo, tulungan nyo naman sila, lalo yung mga inverted na nipple. Kasi sinasabi yan ng doktor, di ba? Na yung lalaki, kailangan dyan ng tulong sa utong, pagbaliktad ng utong. Sinisip-sip yan. Huwag nyo namang dalasan kay mga lalaki. Para sa bata, yan, sinasabi ko sa inyo. At saka, may ginagawa din yung ata yung mga doktor dyan. Basta tanongin sa doktor, yung nipple piercing. Hindi ko alam kung gaano katotoo yan. Basta gawan nyo ng paraan kung kayo ang nandyan sa sitwasyon na yan para maibigay nyo yung gatas na kailangan ng anak nyo. Okay? May mga paraan yan. Lahat ng mga sa mundong ito, may mga paraan na dapat gawin yan. Okay? Baka matanong nyo. Karamihan kasi, hindi naman siguro lahat ng mga nanay, parehong baliktad ang utong. Diba? Yung isa naman siguro okay, yung isa naman, yun ang baliktad. So, gamitin mo yung isa. Gawa mo ng paraan. Para maibigay mo yan sa anak mo yung kailangan niyang gatas na galing sa'yo. At ito pa, baka isipin nyo hindi ko nila lahat, pero may mga nanay siguro dyan. Lalo na yung maaga. Kahit hindi maaga nagkaanak, yung isipin nila kapag sila ay nagpapa-breastfed, baka lalaylay ang kanilang mga dodods. Nag-anak ka pa. Kung yan ang isipin mo, baka lumaylay kasi kaya hindi ako nagpapa-breastfed eh. Anong silbi ng binigay sa'yo yan ng Diyos? Na yan ang talagang tungkulin mo kapag ikaw ay nagkaroon na ng anak. True sa yan, pamamaraang yan, ay matutulungan mo ng sobra ang iyong anak dyan sa kailangan niya. Baka isipin kasi yan, ang nirason ng nanay dito eh. Sabi niya kasi, ayaw ng asawa ko kasi baka maglaylay.
nagkaanak pa sila. Kung ayaw mo namang gamitin yan. Sinong gagamit? Asawa mo? At base dito, sabi niya, in Philippines, breastfeeding impact sa families and communities at sa ekonomiya ng bansa ng Pilipinas, nakalagay dito sa datos nito. Globally, sabi dito ng World Health Assembly, ang Pilipinas, exclusive breastfeeding rate sa Pilipinas ay 34%. 34% lang ang sa kanilang datos. At meron silang panukala o kaya target by the year 2025 ay kailangan na daw ng 50% ng buong bansa. Sabi dito na tumaas yung rate ng hanggang 50%. Okay? Dito sa napagtanto ko na oo nga naman. Bakit importante na yung nanay, pagkalabas pa lang ng bata, kailangan breastfed ang umpisa? Siguro karamihan alam naman ito, mga nanay. Ano bang meron dyan sa gatas nyo? Unang patak pa lang ng gatas nyo ay kailangan na yan na masip ng inyong mga anak. May tinatawag kasi dyan, alam ng mga nanay yan, yung colostrum. Colostrum, ito ay pinakamabisang antibody na kailangan ay makuha ng bata para sa panlaban at mapalakas ang kanilang immune system. Okay? Tignan nyo dito, ang sabi dito ng World Health Assembly, annually, sabi dito, inadequate breastfeeding in the Philippines result in, sabi diyan, 9,000 preventable child death. Kasi kapag yung bata ay hindi nag-undergo ng natural breastfeeding, this child is less likely to survive. Sabi niya, he or she is more likely to contract life-threatening illnesses and be less able to fight off sicknesses. Sabi dito, 3 milyon cases ng diarrhea at pneumonia. Bakit? Children who are not breastfed are more likely to drink unclean water. Di ba? Mix, mekus. mekus pa more. Alamin nyo muna yung tubig na ginagamit nyo dyan ay kung malinis o hindi. Kung gumagamit kayo ng formula milk. Sabi dito, have less developed immune system. Diba? Mas prone sila na madapuan ng sakit. Kasi walang tatalo talaga sa gatas ng ina. Sa gatas ng nanay. At saka ito pa, 90s, 80s, mga ko dyan. Diba? Tayo nun nauulanan man tayo, naaarawan man tayo, parang bihira tayo nagkakasakit nung bata tayo. Naputikan ka man dyan. Kasi laki tayo sa gatas ng ina. Oo, ibang-iba talaga. Ang mga, hindi ko naman nilalahat Iba ang ugali ng bata na laki sa formula milk. Iba. Base sa datos niyan, may datos yan. Kung gusto nyong i-research yan. Pero ayoko na lang pag-usapan yan kasi ayoko ng Iba talaga. Diyan mo nakikita na yung mga bata bakit sobrang obese. Sobrang, alam mo yun, marami ang effect as compared sa gatas ng ina. Okay? Yun na lang ang ko. At dito ko din napagtanto, dito sa gitnang silangan, ang baba ng kanilang rate, yung mga nanay na nagpapagatas ng normal breastfeeding. 1.7% lang. Kaya mga ugali dito, iba. Puro mga BDO ang mga ugali. Karamihan ng ugali dito, BDO. Okay? So guys, yun lang. Hanggat kaya mo bilang isang nanay, nakakapuproduce ka naman ng tamang gatas at amount ng gatas, ibigay mo sa anak mo. Normally. Kasi iba ang chupon kaysa sa ng nanay. Iba ang karisma kapag yung nanay habang pinapadede. Diba? Malapit sa puso.
ng nanay. O, di ba? Kaya ibigay niyo sa anak niyo yan. Malaki ang naitutulong niyan lalo na sa kalusugan ng bata. Hindi mahira, hindi siya madaling kapitan ng kung ano-ano man diyan. Totoo 'yan. Okay? Kaya sa mga nanay na nanonood ngayon, pilitin mong ibigay sa anak mo yang kailangan niya na gatas na galing mismo sa iyo. At wag yung kasi dito sa totoo lang, sa harap-harapan pa yan. O karamihan ng mga bata dito, for example, may mga pasyente ako dito na for extraction, ang liliit. Sa harap mo pa yan, tinitimpla sa harap mo yung formula milk na yan. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.